Kaya naman po atin naman tatawagin ang kaibigan po sa galing po sa pananampalatayang Iglesia ni Cristo. Meron po sa teka lang po. Kay Bulib Giant po muna ang ating tatawagin. Siya po may katanungan po sa ating mga lingkod. Mari po tayong tumayo. Magandang hapon mo sa mga kaibigan. Ako po ay kabilang sa Jesus is Lord Fellowship. Ang akin pong katanungan, kapag ang isang tao ay nabautismuhan, ay sumampalataya at nabautismuhan, ay born again na, kaya ligtas na. Ito po ba ay sinasang-ayunan niyo? Ang salitang yan ay ang po'y katuruan ng apostol na ang sasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ginamit po yan ng ibang pananampalataya na kapag ikaw ay born again na, yan yung sumampalataya at mabautismuhan, ligtas ka na. Ayan ang pinandadaya nila sa aral na nakukumbinsi nila ang tao. Pero yun, katotohanan yun. Kung ang tatanong mo, yan ay katotohanan yun. Pero isang portion pa lang yun ng katotohanan. Isang bahagi pa lang yun ng katotohanan. Kapag hindi mo itinuro sa kanila ang buong katotohanan, yung bahaging yan na itinuturo, mawawalan ng kabuluhan. Ngayon ang tanong, doon, kapag ikaw ba'y sumampalataya at mabautismahan na born again na, ikaw ba'y ligtas na? Totoo. Kasi sa Biblia, ang ginagamit na talinhaga sa Biblia, yung kapanganakan. Na born again, kapanganakan. Ang ginamit niya salita na talinhaga, yung kapanganakan. Ang kapanganakan sa laman, hindi ka pwedeng ipanganak nang wala kang magulang. Kailangan kapag ipinanganak ka sa laman, meron kang tatay, meron kang nanay. At ngayon, din kapatid na sa banal na kasulatan, di ba? Oo. Na hindi ka basta sasampalataya at magpapabautismo kung sino lamang ang magdadala ng aral. Kailangan kang magdadala ng aral. Kaya yung sasampalatayanan upang tumanggap ka ng kapanganakang muli, kailangan yung mga sugo ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Kaya nga Hindi ganito. kung sino-sino lang. Kasi kung sino-sino lang ang mga ngaral, pwede kang sumampalataya. Kaya yung sinasangkunan. Kaya nga ganito, kapatid. Yung sasampalatayanan mo, yung ebanghelyo na dala ng sugo, tapos babautismuhan ka nila, ayun ang buong katotohanan. Babautismuhan ka nila, tapos na born again ka. Eh bakit kailangan ang sugo ng Diyos? Sapagkat siya ang tumatayong magulang mo sa Panginoon. At napakaliwanag kapatid na Diyos. Napakaliwanag na yung sumampalataya, nagsisi at nagbautismo, kinakailangan manatili sila sa turo at aral ng mga apostol. Pagkatapos sila Mababasa natin yan sa Gawa 2:42, di ba? Napakaliwanag yan. Kaya kahit ikaw ay naborn again, kung hindi sugo ng Diyos ang iyong pinatilihan, hindi. Amen! Ito, brother, ang sugo ng Diyos, siya ang tumatayong magulang mo sa Panginoon, na sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo na itinuro sa iyo, sinampalatayanan mo at nabautismuhan ka, ipinanganak ka sa tubig at sa Espiritu, na born again ka. Kaya sabi sa unang Korinto, sa kapitulo 4 ng unang Korinto, sa talatang 15, sabi rito, sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, wala kayong maraming ama, wala silang ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kaya sila mga ipinanganak, brother, sila mga ipinanganak sa ebanghelyo, naging sanggol kay Kristo. Kaya tayo, anak tayo sa pananampalataya kay Kristo, at si Apostol naman ang ating ama sa pananampalataya. Amen! Kaya tayo ang totoong born again, na automatically ang born again na ipinanganak ng apostol sa iglesia ay considered na tagapagmana, anak ng Diyos. Amen! Maliwanag mga kapatid yung ating pong naisagot doon po sa katanungan ng isa po sa kabahagi sa born again. Na hindi sapat na ikaw ay maborn again, maliban na ang may dala sa iyo ng aral na iyong sinampalatayanan ay mga tunay na sugo ng Diyos. Ang sugo ng Diyos, walang iba. Purihin ang Panginoon.